Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Pagbangga ng dump truck sa rider ng motorsiklo, nakuhanan ng CCTV. 4 na lalaking umawat lang sa gulo, sugatan sa pananaksak. Frost o andap, muling bumalot sa ilang pananim sa Atok, Benguet. Frost naranasan din sa Mount Pulag. At may rollback sa mga produktong petrolyo bukas. Magkano kaya? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pagtama ng andap sa Benguet. Frost o andap muling bumalot sa ilang pananim sa Atok, Benguet. Frost naranasan din sa Mount Pulag. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Pag-asa, patuloy pa rin ang pagbaba ng temperatura sa ilang bahagi sa probinsya ng Benguet. Sa mga video na ito nakuha kahapon ng umaga sa bahagi ng Barangay Paway, Atok, Benguet, makikita ang pagtama ng andap o frost sa ilang tanim na gulay at halaman. Mas makapal ang bumalot na yelo sa mga pananim kahapon kumpara sa mga nakaraang mga araw. Naranasan din ang pagtama ng frost o andap sa Mount Pulag. Nabalot ng frost ang mga damot halaman sa lugar. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nararanasan ang pagbaba ng temperatura sa Benguet. Maraming occurrence sila ng frosting. Kung mas malamig yung surface kasi, tapos di ba malamig ang temperature. Opo. And then kung mas malamig yung surface, madaling mag-solid particle siya. So yun yung frost. Sa ganitong mga pagkakataon, batid na raw ng mga magsasaka ang dapat gawin o mga intervention para hindi masira o maapektuhan ang kanilang mga pananim. Kabilang narito ang pagtatanim ng andap-resistant na mga gulay. Sa ngayon, walang nakikitang epekto sa supply ng gulay ang naranasang andap. Tuloy-tuloy ang pagdating ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Siguro sa February ulit, pero ang gulay naman is affordable pa din. Kaninang umaga, naitala ang 13.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City. Inaasahan na babagsak sa single-digit temperature sa mga susunod na araw, kaya patuloy na pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko laban sa mga sakit na karaniwang tumatama kapag malamig ang panahon. Chris, dito naman sa probinsya ng Pangasinan, sa monitoring ng Pag-asa sa nakalipas na mga araw ay nag-average sa 23 hanggang 26 degrees Celsius ang minimum temperature. Pero this week hanggang sa buwan ng Pebrero, asahan daw na babagsak pa yan sa 16 hanggang 18 degrees Celsius. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagkakautang ng Barangay Anolid sa Bangaldan LGU dahil sa koleksyon ng basura umabot na sa halos 2 million pesos. Narito ang report. Umabot na sa halos 2 milyong piso ang pagkakautang ng Barangay Anolid sa lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan dahil sa koleksyon sa basura. Ang mahigit 800,000 pesos dito ay naiwan na utang ng dating administrasyon, habang ang mahigit 1 milyong piso ay naipong utang simula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa punong barangay, wala sanang magiging problema sa bayarin sa basura kung nakakapagbayad ng garbage fee ang mga residente. Doon sa 2,000 plus na household, wala pa sa kalahati ang nagbabayad. So mga 20 to 30% lang yung nagbabayad, at doon pa sa 20 to 30% na yun, kung minsan meron, kung minsan wala. Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng barangay ay itaas ang garbage fee, implementasyon ng no payment, no collection policy, at ang huli ay ang withdrawal ng resolution sa LGU. Ibig sabihin, hindi na mangongolekta ng basura ang barangay at hindi na rin magtatapon ng basura ang barangay sa transfer facility. Kanya-kanya ng disposal ng basura ang mga residente. Pinag-uusapan namin kung ano yung the best na solution namin regarding dito para kumbaga malesen man lang yung pagkakautang. Hiling naman ng ilang residente na pag-aralan itong maigi ng barangay. Yung nagbabayad, yun ang kukulitin nila ng basura. Siyempre, yung hindi magbabayad, alangan na kulitin nila, hindi nagbabayad. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, bukod sa Barangay Anolid, may ilan pang barangay na hindi pa rin nakakapagbayad ng garbage fee sa LGU. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Tinambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang isang SUV sa Barangay Baseco, Mariveles, Bataan. Patay sa insidente ang dalawa sa 4 na sakay ng SUV na napag-alamang tubong Davao City. Batay sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na habang patungo ang mga biktima sa kumpanyang sineserbisyohan, meron ng nakabuntot na itim na kotse sa sasakyan ng mga biktima. Pagdating sa lugar ng insidente, ipinarada ng mga biktima ang kanilang sasakyan sa harap ng gate ng isang kumpanya kung saan sila pinagbabaril ng mga armadong lalaki. Ayon sa pulisya, target talaga ng gunmen ang dalawang biktima matapos na makaligtas ang 2 pang kasama nito na sakay din ng SUV. Hindi pa namin ma-establish kung gun for hire ba sila or any other possible motive po. Yung identity ng mga victims natin ay na-establish naman na. Yun, ongoing yung ginagawa namin investigation para matukoy po ang suspect dito sa kaso. Mababang presyo ng mga pampalasa ilang buwan nang nararanasan sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Maagang namalengke sa Malimgas Public Market sa Dagupan City si Lizel kaninang umaga. Bumili siya ng bawang. Gigis ako sa sa hipon. Hipon? Opo. Oo. Pang-lunch niyo na yun? Opo, pang lunch. Si Kuya Dio, sibuyas naman ang kanyang binili. Okay naman, saka ang presyo naman bumaba na ngayon eh. Ayon sa ilang negosyante, bumaba ang presyo ng ilang panindang pampalasa. Ang luya na dating mabibili sa 160 hanggang 200 pesos per kilo, nasa 120 pesos per kilo na ngayon. Bumaba rin ng 20 pesos ang kada kilo ng bawang na dating mabibili sa 140. Kung may tumas man ang presyo, ito ang sibuyas na pula na pumalo na sa 120 hanggang 140 pesos per kilo na dating mabibili sa 60 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Walang paggalaw sa presyo ng puting sibuyas at luyang dilaw. Sa Ordanita po. Bagsagan? Bagsagan sa Ordanita, sir. Doon na lang kami kumukuha. Sa mga mahilig sa maanghang, bumaba na ang siling labuyo na sumipa sa 1,000 piso kada kilo ang presyo nito noong nakaraang buwan. Mabibili na ngayon sa 300 hanggang 400 pesos per kilo. Samantala, sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang isang tindero ng lasuna sa pamilihang bayan ng Lingayen, Pangasinan noong Sabado. Market day kaya nakalatag lang ang mga paninda sa gilid ng kalsada. Kapansin-pansin ang murang halaga ng lasuna na mabibili sa 100 piso sa kada 6 na kilo. Mula raw ang mga lasuna sa bayan ng Bayambang. Mababa raw ang presyo ng mga panindang lasuna dahil ito ang mga inaalis nila sa taniman. Nagbabawas daw ng tanim ang ilang magsasaka para mas magandang tubo ng mga naiwang pananim. Ito raw ang kanilang palalakihin upang mas maganda ang kalidad para sa mas magandang kita sa merkado. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Good news naman mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nakuha na ng CCTV ang pagbangga ng truck sa isang rider ng motorsiklo sa Bacara, Ilocos Norte, umaga noong Biyernes. Sa video, makikita ang isang rider na nasa likod ng sasakyan. Nag-overtake ito at sakto namang paparating ang dump truck kaya nabangga ito. Huminto naman ang driver ng dump truck. Sa ibang kuha ng CCTV, makikita ang bigla na lang pagtumba ng rider. Agad namang tinulungan ng mga nakasakay sa tricycle. Ay sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang rider na si Hanilyn Gaspar, 32 anyos, na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Sumuko na rin sa pulisya ang driver ng dump truck na si Erwin de la Cruz. Apat na lalaking umawat lang sa gulo sa Bayambang, Pangasinan, sugatan sa pananaksak. Tutukan sa report.
Pasado alas 11 ng gabi ng January 25, masayang nagiinuman ang grupo ng kalalakihang ito sa isang birthday party sa Barangay Nalcion Norte, Bayambang, Pangasinan. Nice! Bakit di magawang inutin ka? Matapos ang ilang oras, ang masayang inuman. Nauwi sa gulo hanggang sa humantong sa pananaksak. Sa imbestigasyon, sinuway ng isang bisita ang 41 anyos na sospek matapos nitong ipaligo ang 1 litro ng soft drink. Matapos nito, umuwi raw ang sospek sa kanyang bahay, subalit pagkaraan ng ilang saglit, bumalik ito sa inuman at mayroon ng dalang patalim. Tinangka raw saksakin ng sospek ang bisitang sumuway sa kanya, ngunit pinigilan siya ng 4 na kaibigan at sinubukang agawin ng patalim. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nasaksak ng sospek ang mga biktima. Dahil sa yung mga kaibigan din, nasa vicinity, yung kasama nila sa inuman, umawat, kaya nangyari, lahat ng mga umawat na rin, tinamaan o nasaksak ng suspect. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na agad dinala sa ospital upang lapatan ng paunang lunas. Doon, umuwi po ng bahay, hindi ko po alam na kukuha po siya ng patalim. Kaya po yun, pagbalik niya po, mga minuto lang, umupo ulit, tapos tumagay isa. Nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang sospek na kasalukuyang nakapiit sa Bayambang Police Station. Ayon sa kanya, self-defense lamang daw ang kanyang ginawa matapos daw siyang kuyugin ng kanyang mga kainuman. Dahil marami na silang lalapit sa akin Kaya kung wala yung kutsilyong pandipinsa ko, baka ako naman ang mamatay. Dahil talagang marami sila, hintayin ko na lang na kung ano yung dadapo sa akin. Nabawi mula sa sospek ang 7 pulgadang patalim na ginamit sa pananaksak. Maharap sa kaukulang kaso ang sospek. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasiliao. 1 North Central Luzon. Samantala, early registration sa Kinder, Grade 1, Grade 7 at Grade 11 ng DepEd nagsimula na. Sundan sa report. Isa lamang si Teacher Maria Lovella Cesar sa mga nagtuturo ng Grade 1 class sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Nasa 217 na mga mag-aaral sa Grade 1 sa paaralan na hinati sa 7 section, kabilang ang klase ni Teacher Lovella. 5 subjects ang itinuturo sa Grade 1, kabilang ang language, reading and literacy, mathematics, GMRC at makabansa. Ito rin ang ituturo sa mga incoming Grade 1 para sa school year 2025-2026 kung saan nagsimula ng early registration nito lang Sabado, January 25, 2025. Bukod sa Grade 1, may early registration din sa Kinder at Grade 7 at 11 sa high school. Wala raw limit sa bilang ng mag-i-enroll. Sa mag-enter ng Kinder, dapat as of August 31 yung cut-off kasi namin. So, hindi kami lahat. Basta yung requirements is mabigay nila. Wala pang masyadong nagpalista sa unang 3 araw ng early registration. So inanyayahan po namin ang lahat ng mga magulang na may anak na mag-grade 1 po sa darating na school year na magpalista po. Kakausapin daw ni Nanay Janine ang kanyang anak upang maipa-enroll ang kanyang apo na incoming Grade 1 sa susunod na school year. Umaga na po magpapa-enroll sa mga bata, di po yung parating late. Magtatagal hanggang February 15 ang early registration. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Os Kamangaldan inirereklamo dahil umano sa pagpili ng mga beneficiary ng cash incentive para sa mga senior na edad 80, 85, 90 at 95. Tutukan sa report. Abala sa pag-iikot ng Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA Mangaldan sa iba't ibang barangay para ipaliwanag ang nakapaloob sa Republic Act 11982 o ang pagbibigay ng benepisyo cash incentive sa mga tinaguriang octogenarian at nonagenarian o mga senior citizen na edad 80, 85, 90 at 95. Nakapaloob sa batas ang pagbibigay ng 10,000 pesos cash incentives. Kabuang 737 ang beneficiary sa Mangaldan. 280 dito ay beneficiary noong nakaraang taon, habang 547 naman ay beneficiary ngayong taon. So this 10,000 will be a lot of help to them.
in case ma-receive nila ito. Ang problema ngayon ay ang mga reklamong natatanggap ng OSCA na tila pinipili lang daw ang mga beneficiary na makatatanggap ng cash incentive. Maraming nagko-complain kasi bakit kami, 81 na kami, hindi kami makatanggap. Maayos naman daw ipinapaliwanag ng OSCA at mga Barangay Senior Citizen Association na tanging ang mga senior citizen lamang na edad 80, 85, 90 at 95 ang mabibigyan ng cash incentive ayon sa umiiral na batas. Target na maibigay ngayong unang quarter ng taon ang cash incentives ng mga beneficiary ngayong 2025. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang grupo ang nagpasiklaban sa Bambanti Festival Street Dancing sa Cauayan City, Isabela. Tunghayan sa report. Mula sa makukulay na costumes at sa pag-indak at paghataw sa sayaw, nagpasiklaban ang mga street dancer na bahagi ng Bambanti Festival sa Cauayan City, Isabela kahapon. Libu-libong manonood ang nag-abang sa mga pangunahing kalsada sa syudad. Labis na pinalakpakan ng street dancers mula Luna, Isabela na kampiyon sa showdown at street dancing competition. Agaw atensyon din ang mga street dancer mula sa bayan ng Etiague na may pa-surprise pa mula sa pagiging tila astronaut o robot at naging indigenous ang kanilang mga kasuotan sa kalagitnaan ng sayaw. Pumatok din ang grupo ng Cauayan City na ibinida ang sayaw at kanilang kultura mula sa Cauayan. Ang Bambanti ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay scarecrow na pangtaboy sa mga insekto at mga ibong sumisira sa palayan. Tampok naman sa isang exhibit ang mga evening gown na gawa ng mga designer mula sa Isabela. Hakbang ito upang bigyang pugay ang mga local designer na nagbigay buhay sa mga natatanging likha sa lalawigan. Ipinapakita rin daw rito ang pagbangon ng lalawigan mula sa mga sunod-sunod na bagyo na naranasan noong nakaraang taon. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mga kapuso, may nakaamba pong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, January 28. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, bababa ng 80 centavos ang kada litro sa presyo ng gasolina. 20 centavos naman ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centavos naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Unang rollback po yan ngayong taon matapos ang 3 linggong sunod-sunod na taas presyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Garbage collection sa Dagupan City, hinigpitan pa ng Waste Management Division. Narito ang report. Inaayos ang mga basurang ito sa MRF ng Barangay Maluwod na dadalhin sa Waste Management Facility sa Bunuan Gazette. Mahigpit na ipinatutupad ng mga garbage collector ng barangay ang no segregation, no collection policy. Kung halo-halong nakita namin na hindi nakahiwalay yung nabubulok sa plastic, hindi namin kinukuha, iniiwanan namin. Hindi rin kasi makakapasok sa waste management facility ang garbage truck ng barangay kung hindi segregated ang mga basurang dadalhin doon. May mga barangay po kasi tayo, Sir CJ, na sarili nila yung truck. So, opo, tulad ng Maluwod, may sarili siyang compactor. Simula na magsara ang pasilidad sa Tarlac na pinagdadalhan ng mga basura ng Dagupan, dinadala na ngayon ang mga basura sa sanitary landfill sa Urdaneta City. Umaabot sa 270 tonelada ng basura ang dinadala sa Urdaneta kada araw. Bukod sa Urdaneta, nakatagda ring magtapon ng basura ang lungsod sa Bulacan. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan at isang planta roon kung saan kinu-convert ang basura sa enerhiya sa kanilang operasyon. Yun nga lang, limitado lang ang mga pwedeng dalhin na basura sa Bulacan. Ang iba, yun ang patuloy na dadalhin sa Urdaneta. Libre, hindi tayo nagbabayad ng tipping fee.
ang binabayaran natin ay yung toll pay, tapos yung maintenance ng truck. Sa Pebrero, sasailalim din sa Summit Addressing Environmental Crisis ang mga opisyal ng barangay upang mas lalo pa silang mabigyan ng kaalaman kung paano masolusyonan ang problema sa basura. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang bus naman ang muntik nang mahulog sa bangin matapos mawalan ng preno sa kahabaan ng Barangay Baruyen, Bangi, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, habang pababa sa kalsada ang bus, napansin daw ng driver na hindi gumagana ang preno. Dahil dito, agad daw niyang kinabig sa kabilang kalsada at ibinangga sa puno para hindi dumiretso sa bangin. Sa lakas ng impact, basag ang salamin ng bus. Ayon sa pulisya, walang nasugatan sa mga pasahero ng bus, pero paika-ika naman ang driver na bahagyang nasaktan sa insidente. Isinagawa ang mock election sa Bontoc Central School sa Barangay Poblacion, Bontoc Mountain Province noong Sabado, January 25, 2025. Layo ng mock elections na mabigyan ng pagkakataon ng mga botante na maging pamilyar sa sistema ng pagboto at maunawaan ang kahalagahan ng kanilang partisipasyon sa eleksyon. Paniniyak din ito na handa na ang mga botante sa aktual na eleksyon na gaganapin sa May 12, 2025. Bukod sa Bontoc Central School, nagsagawa rin ng mock election sa Ginaang Elementary School sa parehong bayan. Nagkaroon din ng mock election sa Angkiling National High School at Sagada Central School sa bayan ng Sagada. Isa ang Mountain Province sa mga tinukoy na probinsya ng bansa o sa bansa na magsasagawa ng mock elections sa nasabing araw. Naka-upload na sa website ng Commission on Elections ang bagong ballot faces para sa eleksyon 2025. Kasama na sa mga balota ang pangalan ng 66 senatorial candidates, 156 party list representatives, pati na mga tatakbo sa local positions tulad ng district representatives, gobernador, mayor at iba pa. 3 linggo nang na-delay ang pag-iimprenta ng mga balota matapos ipag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa balota ang pangalan ng ilang aspirant na may mga inihaing petisyon. Sa ngayon, kahit pa raw may mga nakabinbinbang kaso sa korte, ipagpapatuloy sa namuli ng COMELEC ang pag-iimprenta sa mga balota. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon pero ramdam pa rin ang epekto ng iba't ibang weather systems. Kasama pa rin ang hanging amihan na umaabot sa buong Luzon, shear line sa ilang lugar sa Visayas at easterly sa natitirang bahagi ng bansa. Kahapon, naitala ang 9.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Itong unang beses na nakapagtala ang Pag-asa ng single-digit temperature ngayong amihan season. Posibleng magpatuloy ang mas malamig na panahon dahil sa amihan hanggang Pebrero. Base naman sa rainfall data ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Babuyan at Batanes Islands, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, Bulacan at Zambales. Kalat-kalat ang ulan pero may matitinding buhos lalo na sa Northern Luzon. May tsansa rin ng pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, paglaban sa fake news, ibinahagi o binigyang diin sa GMA Masterclass. Tutukan sa report. Ang paglaban sa fake news at kung paano ito mabilis na matutukoy ang kabilang sa mga binigyang halaga ng mga kapuso speaker sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Idiniin ng isa sa speaker sa Holy Cross of Davao College sa Davao City na si GMA Integrated News Producer Tina Panganiban Perez ang mga dapat suriin na mga katangian ng isang kandidato na dapat iboto. Malaking factor yung election 2025 sa election 2028. Kaya tandaan po natin, ang nakataya sa kada eleksyon ay buhay natin, kinabukasan natin. Kaya ang dapat nating piliin ay yung dapat. Pinaalalahanan din ang mga estudyante ng Notre Dame of the Jangas University sa Brother James McKnight Auditorium sa General Santos City maging mas mapanuri sa mga nakikitang impormasyon online.
Nagpahayag din ang mga estudyante roon ng kanilang suporta kaugnay sa responsible voting sa pamamagitan ng pagpirma sa panatawol. It is about time for our young people to be informed, to be engaged, to participate in nation building. We are presented with a unique opportunity to deepen our understanding of the electoral process, guided by expert insights on truthful and responsible voting. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, nakatuon ang GMA sa pagsiguro na ang bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, ay katuwang natin sa laban kontra misinformation at disinformation, lalo na ngayong papalapit na ang midterm elections. The GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to remind us of our right to choose our leaders, the necessity of remaining vigilant, and the importance of being discerning in our choices. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.